Hindi ko mo nagmi-meeting siya sa mga retired generals, lunch, ay ang ibig sabihin noon ay may layunin siyang mangagaw ng kapangyarihan, umang-upat para pabagsakin ang administrasyon. Ang sabi niya, I'm just doing yung pakikipagpakamustahan ko sa mga dating mga kasama ko sa gobyerno. Ano ang masama doon? Bakit binibigyan ito ng intriga at malisyusong mga pagtingin? It's good that he spoke clearly that there is no point na kailanman susuportahan niya ang destabilization. Sinabi niya, Brother Franco, doon sa kanyang pahayag sa media statement sa Davao, na hindi siya naniniwala na ang mga ICC intrigues na ito or International Criminal Court na pupunta daw dito, uhulihin siya. May binanggit siya doon na hindi ako naniniwala na yan ay pakana ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Because I believe the President is there to protect the sovereignty, the territorial integrity, and the best interest of the nation. So makikita mo yung unifying statement ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paano naging destabilization yan? Pangalawa, sinabi niya rin, Frank, nang binanggit niya na hindi ko mo nagmi-meeting siya sa mga retired generals, lunch, ay ang ibig sabihin noon ay may layunin siyang mangagaw ng kapangyarihan, umang-upat para pabagsakin ang administrasyon. Ang sabi niya, I'm just doing yung pakikipagpakamustahan ko sa mga dating mga kasama ko sa gobyerno. Ano ang masama doon? Bakit binibigyan ito ng intriga at malisyusong mga pagtingin? It's good that he spoke clearly that there is no point na kailanman susuportahan niya ang destabilization. Brother Frank, kapag ibasa. I can babasahin. Ito naging pahayag ng ating Pangulo. It is very important that however rotten the system is, it is up to the people in peaceful ways and means to initiate the reforms either to a constitutional convention or Congress converting itself into a constituent assembly. So sa legal na pamamaraan ang sabi niya, ang ibig sabihin niyan. Next. Yes. Our country must survive. Our country must continue. Must continuity, must have stability, not only for us but for our children. Claro. That destabilization is not a solution, that kind of issue. That cannot guarantee stability. Yun. Not for ourselves but for the next generation. Hindi na ako papayag ma-change tayo tapos magkaroon ng spasm. Madugo, I will not go for it. Hayaan na natin yung demokrasya. Let it work or help democracy work. Ang malinaw na sinabi niya dito, mga kababayan, ni Pangulong Duterte, ano man ang pagkukulang sa isang sistemang malaya at demokratiko, ano man ka-imperfect ang gobyerno o pamahalaan, hindi ito ibig sabihin ay kailangan natin itong pabagsakin sa madugo, marahas na pamamaraan. People can initiate reforms, change, and contribute to changing our system sa gobyerno, sa demokrasya, pero sa pamamaraang katanggap-tanggap sa legal na pamamaraan at mapayapa. So, paano naging destabilization yan? Ang sabi nga niya, constitutional change, pwede yan, Congress, pwede yan, pero kailangan dyan, ang mga taong bayan din ay nagsasalita ng malaya, mapayapa, para ireforma ang mga dapat ireforma sa gobyerno. But nonetheless, sabi niya, kahit pa may problema tayo, hindi niya papayagan na magkaroon ng madugo na konfrontasyon o pag-aalsa na ang layunin ay gamitin ito para sa mga mararahas na pamamaraan, ang kawawa, sabi niya, ang kabataan, yung future generation. Kaya nakikita natin ang puso ng former President Duterte dito. He may speak sometimes so strongly about a certain institution of the government like what he did ng kanyang sinita at pinuna ang extraordinary funds sa loob ng Kongreso, ang hindi nakikita ng mga malinaw na budget clearance at pagre-report accounting sa mga gastos na napakalaki. Walang mali po doon, hindi yung destabilization. Bahagi po yun ng sinasabi niyang paglilinaw ng mga bagay na dapat inaayos sa ating pamahalaan. At para sa akin, ang tawag ko dyan ay good citizens' duty. Tungkulin niya ng mabuting mamamayan na ginagampanan ng former president, and we will support that. Eh bakit kayong tinitingnan ito na ang kanyang paglabas ng mga pahayag na ito ay para bagang nag-uudyok siya ng destabilisasyon? Eh samantalang tahimik ang Kongreso at ang marami sa pamahalaan. Nang si Raul Manuel ay nang intriga at ang CPP na bubombahin ang Metro Manila sa Rizal area, susunugin ang mga bahay doon, and then si Marcos Sr. ay walang pinagkaiba din sa anak niya, mamamatay tao. Not a single word. Behind the murder of Percy Lapid. Iyon ay klarong destabilisasyon at klarong pang-uupat at pang-iintriga. Bakit tahimik tayo at hindi sila binusalan at sinipa sa Kongreso at tinanggalan ng pundo at kapangyarihan? Why, Ma'am Lorraine?